Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Friday na, January 9, 2026 at sumipa ulit. Lumalaban talaga yung yung index natin ngayon. So, nag-close ng 0.43%. Si ICT na naman yata yung pumitik dito. ICT, RCR hindi pa naman blue chips to, di ba? Okay, so may mga pa isa-isa ng mga blue chips na umakyat. So, nag-close tayo mataas ng konti. 6,348.14. So, nag-gap up ng konti yung index natin. Overbought na yata yung yung pinaka-main na index natin. So, nag-close siya 0.43%. And good buys ulit, meron tayong 320.7 million net foreign buy. So, nagka-tranche adding lang yung mga foreigners dito sa market natin. Tapos, ayan, nagbabalik si Shell PH. So, yung pinakamalakas ngayon sa closing na market natin, di ba? At the start of the week siya yung medyo pumitik. So, specifically kung anong sector yung gumalaw, wala mas mining stocks medyo nag-bounce. May mga nag-bounce na pero malilit lang yung mga mining stocks natin. Okay? So, sa global market, maganda ngayon yung futures. Kagabi is parang mix pa rin sila. Pero ngayon parang okay yung futures, European stocks. Okay din siya. Tapos doon sa bandang Asia may konting mix. Pero mas maganda yung sentiment ng konti. So sa crypto natin, nasa 90K pa rin si Bitcoin. So buti yung alaga natin na si Sol, hindi pa rin nag-steady siya ng 137 yata yun. Silipin natin yan mamaya. So kahit pa paano, okay naman yung majority ng cryptos natin. Pero yung mga chart niya, medyo pababa yung nakita natin na mga itsura niya kanina. Okay, so ito yung mga pag-uusapan natin. Mabilis sa review dahil Friday na naman, pahinga muna. So ito yung mga trending stocks, si Shell PH na una. Although wala dito sa listahan ko, pinili ko na lang siya. Kasi itong mga to, hindi naman ganun kalalaki yung mga movement. So naghanap tayo ng medyo meron talagang malakas na sipa. So, Shell PH yung una, nag-up siya ng 11.72%. So, maganda yung galaw niya. So, pati Petron, no? Dahil ba to doon sa, yung sa Venezuela, di ba? So, parang inaangkin ng US yung, yung oil doon. Meron siyang, pero wala siyang foreigners. Negative 7.49K net foreign sell. And then si Apollo, so meron pa mga paisa-isa pa rin na pumipitik. Nag-up siya ng 5.78%. Maganda yung nagre-reverse na rin yung direction nito. 114.3K net foreign buy. Felix Mining, CPX, nag-up ng 4.13%. So okay na siya. So 33.81 million net foreign buy. Tapos si Petron, is nag-up din ng 3.47, so negative 53K net foreign sell. Bloomberry, ito yung dalawang alaga natin. Laglag. So si Bloomberry, negative 5.11%. Parang may mga rumors yata sa kay Mr. Enrique Rason. Tapos kaya nag-drop siya malakas, so yun yung sinasabi nila. Negative 14.82 million net foreign sell. Tapos si Plus, mahina pa rin, negative 2.16%. Ayan, dito sa trending. Meron siyang, may net foreign buy. 81.02 million net foreign buy. Okay? So, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. Then follow po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel as usual para updated ka sa mga reviews natin. Subscribe ka lang po or kung gusto mo mag-join dito sa trading group natin. So yung mga nakasubscribe, weekends na naman po. So medyo late tayo nag-upload ngayon. Check mo na lang yung mga daily uploads natin. Mga company reviews. So weekends na naman mag-aral ulit tayo. Profit or loss, mga sample trades, basic indicators, technical analysis, and then fundamentals. Yan. So para sa mga bago. And then PSE stock market studies natin. Okay? So sa crypto naman, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto to para sa mga player in games natin. Social media, Facebook account na Palabi Trader, tapos sa Facebook page. Ayan, check mo na lang po. Buligipig, yung mga articles natin sa local market. And then sa Twitter, konti lang yung
na-post ko sa Twitter. So, tignan na lang natin yung mga summary ng galawan. So, nag-close tayo at 0.43%. Okay? Konti lang yung winners. Pero nag-up siya, no? So, hinatak tayo ng mga to. Ibig sabihin, mabibigat itong mga stocks na to. IC na SM Play, 1.39%, ICT, 1.63, PLDT, 1.64, JT Cap, 1.76, Banco de Oro, 2.13%. Pero karamihan is bumagsak. Ayan, bumagsak ulit si AGI. Hindi makarangkada. Negative 3.29%. Si Plus, minus 2.16. Ayala Corporation, minus 1.8. And then Monde, negative 1.78%. Okay. So, yun po yung galawan ng mga blue chips natin. Ito naman yung summary ng index. So, hindi siya lumabas, no? Dapat picture lang. Ayan. So, winner natin services sector. Si ICT na naman to. No? At saka si mining, konti. At saka finance, 0.66%. Property pa rin yung pinakamahina. Negative 0.55%. So, net foreign buy tayo ng 320 million. O, di ba? So, pumupondo na yung mga foreigners sa market. Nung first half, medyo balance pa yung mga blue chips natin. Green din naman. Kaya lang ito, mas marami yung mga verde kanina kaysa sa mga mapula. Si Plus, nagbi-breakdown na naman kanina. So ICT nasa 2%, si Plus yung sa first half, laglag sa market natin. So mga mining, no umaga, gumalaw din siya. So halos 1/3 lang, no? Hindi pala lahat. Okay, may mga bumagsak dito, sina Benguet at saka si Ferronickel. Si Ferronickel kaya. Hindi ko nakita kung ano nag-close siya na maganda. Bago yung pre-close, balance pa. Ayan. So, AGI pa rin at plus yung namumula. Tapos, okay, ito yung first half. Ito yung mga winners pala kanina sa index. Nalilito ako sa sa nakuha ko na yung account ko ulit. Na-open ko yung To Trade Asia Plus pala. Yung mga nagtatanong, yung login ID number yon, hindi doon din ako type ako ng type use. Ba't kaya ayaw ng mga characters ng mga yung mga hyphen, yung mga ano pala yon. So login ID, wag username yung gamitin niyo doon sa pinakataas. Tapos forgot password ka na lang. Tapos lalagay mo ulit yung login ID. Number yon nung nag-register ka. So 6, ilan ba? 6 o 8 digits. Tapos yung email mo and then yung ano pa yung isa na nakalagay doon. Meron pa isa nakalagay doon eh. Ayan. So, pero madali lang fill upan yun. Doon lang ako nalito sa sa user ID. Kaya lang tinitignan ko yung niya. Parang nami-miss ko yung yung Prime to Trade Asia Prime kasi parang sa Metrobank yata yung yung parang software niya. Baka premium yung software na yan kaya pinalitan nila na mas mura. Okay, so nickel nag-drop kanina. PX, baka hapon to. Felix Mining na breakout na galawan. Nag-season na naman si Plus. 2.4% siya kanina. Tapos sa AGI pa rin yung namumula. Okay, next. Mga time lang. Robinson Land Logistics and Industrial arm of Robinson Land has further deepened its partnership with SPX Philippines and newly signing for second RLX warehouse. Pero nag-drop kanina si Robinson Land, nangain ng gain. So share buyback transaction pa rin, Fruit, Meg at saka si BRN. ACE-N, target 2027 commercial operations for laki 26 billion sa Bali Solar long-term RE growth is intact, sabi naman niya. Ayan, ingat pala sa Albay, di ba? Pumutok yung Mayon. PLDT expands AI ready ecosystem, share buyback. Tugo, boost logistics amid growing demand. Hindi na natin napag-uusapan si Tugo. AP, South Clean Energy plans to invest 512 million. Dilis na to, di ba? Ayan. Petron was ordered by ERC to pay. Pero umakyat siya, 650,000 fine for failing to submit required SMS for unplanned outage. Grabe Laki naman ng penalty niya, halos 1 million. PLDT expanding AI adoption. Tapos yung galawan sa US market kapon is mixed.
Okay po. So yun lang yung mga balita. Wala akong masyadong ma-post na mga bagong news. Patalasas po ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa market. So double check mo na lang po yan. Tapos tingin tayo dito sa ating index. Lakas niya, parang gusto mag-overbought pa next week ni PSE bago siya siguro mag-pull back. So may trend naman siya, no? Yung index is nag-up pag meron siyang rally na halos 14%. Ayan, mga 14% yung average. So kung may rally siya, ibig sabihin nandito sa 6.5 yung pinaka-resistance ng market natin. Kasi yun yung trend ng kada up-down movement ng index natin. Itong drop na to, di ba? Ilang percent yan? O halos ganun din, 14% din, di ba? So ito nag-up 14, nag-down 14, pero nag-drop pa ng another 14%. Okay, so anyway, good vibes. 320 million net foreign buy, 6348 yung closing, and then 0.43% up yung kanyang pinaka-movement. Okay, so base sa chart natin, drawing natin, breakout pa rin, and on the way siya para mag-retest nga dito sa 6,500, no? Diyan na natin ilagay kasi halos 6.4 na yung yung index natin, tapos ito yung pinaka-trading channel ng index. Ayan, lumalaban siya. So parang malit na flag formation, akala ko pullback na eh. So nag-gap up pa tayo. May isa pang hataw bago siguro mag-pullback si PSE. Kasi nasa na siya, di ba? So basta nasa overbought naman si PSE, mabilis din siya magkaroon ng pullback. So maganda lang dito sa overbought na galawan natin. So maganda yung RSI and MACD. Merong pasulpot-sulpot. So siguro mga more than 2 billion na net foreign buy na dito sa pinaka market po natin. Okay? So okay pa rin yan kahit na bumagsak yung iba alaga natin. Meron mga lilipad na mga stocks. So ito yung mga winners natin, Shell PH, so breakout. Ganda ng galaw niya, no? Uy. So gusto pa yatang bumalik sa 9 ah. So nag-close siya is with 11.77%. Tapos si Apollo, ayan, gumalaw din siya, nagbe-breakout. 5.17% MRC, 4.35, naka-recover na rin. Mga small caps, no? Yung mga gumagalaw. Si Mark Ventures, diretso din. So, tinutuloy. Yung kanyang galaw, 3.8% Petron. So, nag-breakout. Ayan, no? Ganda rin ng galaw ni Petron, no? 3.47%. Hindi ko binili ito nung nagko-conso kasi may ugali na nagda-downtrend pero ngayon nag-breakout. Tapos si BRN 2.94, di ba? Mga small caps na pumipitik. Tapos konti lang sa big caps eh. Siguro mga 1% lang sila. DNL, ayan pa-recover 2.26 by ito lang volume. JT Cap 1.76%. Ito maganda yung galaw. Big caps, tsaka si ICT, diretso pa rin yung breakout na siya. Mas clear na yung breakout candle pala ni Kaya nag-trending tong si ICT natin. Okay, so sa mga losers, all D, nako nila, nanlaglag. So trap si Oldie, 11% drop. Tapos si Blue, minus 5%. May na. Tapos si Tech, pinag-usapan natin isang araw, di ba? Nawala ng volume. Minus 4%. Si AGI, minus 3%. Hindi maka-breakout si AGI natin. Si ABA, drop ulit. Pahinga. Minus 3%. FNI, ayan, pahinga na. Minus 3%. Robinson, minus 3%. Daming drop pa. Dito, minus 2.6. So, nag-pullback na sila. At saka si TAP, ayan, trap din yata si TAP pa. Negative 2.33%. Okay? So, yun po yung galawan. Tapos sa global market, silip tayo ng konti. So, based dito sa galaw, mix. Pero makiat si no? Maakyat yung futures. S&P 0.14, Dow Futures 0.02, Nasdaq Futures 0.27%. So maganda mamaya. Europe, ayan, bumawi na. And then Asian stocks medyo mix, pero mas marami pala yung yung verde na galawan dito sa Asian market. So ibig sabihin maganda yung wala effect yung no, yung pag sa US bumaba ng ibang bansa, okay lang no. So nag-up pa yung yung buong global markets natin. So dito naman sa crypto,
hopefully may breakout si ano, ayan, makapagbenta na tayo dito kay ano, kay Sol. So Bitcoin 90k, 0.24, Ethereum 3.9k, kala ko pullback na. Pero yung chart niya papunta sa pulaw. XRP 2.1, so si Sol natin, panalo tayo ng ano, $2 per ano per crypto. Tapos yung iba is medyo namumula ng konti. Okay? So, tignan natin kung pwede na magbenta mamaya. Tapos, balik ulit tayo dito sa index and very quick review dito sa mga trending stocks. Okay, so tuloy natin. So, Shell PH yun ang una. So, panalo to ha. For the week, ito yung isa sa mga pinaka-winners natin kasi umabot na siya ng more than 20% na galawan. So, biglang binobomba yung ano niyo, yung volume niya. So, meron nakapondo siguro dito kay ano, Shell PH natin. So, nag-close siya 7.5, lakas 11.77%, and then 7.49 million net foreign sale. So, wala siyang trend eh. Parang ano siya eh. Rather, may trend siya pero hindi madali makita, no? So, pag clinon ko to, breakout na kasi to. Nag-breakout na siya. Ayan, may konting breakout. So, dito siya nagkaroon ng resistance. Pero ang pinaka-resistance niya, para nandito sa ano, 9. Meron kaya dito sa bandang kaliwa. Ayan. So, lumalaban na si, ano, si Shell PH natin. Lakas pala ng downtrend nito. Simula IPO yata to ha. Okay, simula IPO. So, downtrend pa rin siya. So, hopefully, ang makita natin, baka in-expect natin mga gantong galawal lang, no? Mga spikes. Okay, so ilan na ba siya? 20% na, di ba, yung galawan niya. Nakita natin. So baka spike-spike lang to ah. Ayan, so tignan nyo na lang kung bago kayong bili kasi kada overbought niya, nagkakaroon siya ng, ano, ng pullback. Ayan, so 16% na siya. Medyo overdue na siguro to sa, ano, sa pullback. Pero dumiretso yung ano, price action niya. Wala akong makita resistance eh. Kasi yung resistance natin nandun pa sa pinakataas. So, 9 talaga yung ano eh. Sinasabi niya, okay, hopefully umabot dyan. Pero kung hindi man, wala na eh. Wala talaga akong makita ang ano dito eh. Kasi dire-diretso na bumagsak yung ano eh, yung price action niya. So, ano pwede natin gamitin? Fibonacci. Tingnan natin. Parang more than 50% na yung ano eh, Fibonacci niya, no? O nakalampas na siya. So, pinaka-support niya, okay, so based sa Fibonacci, meron siya dito. Tapos yung pinaka-support natin, breakout na yan, dito sa ano 6.8. Okay, so ganyan na lang muna para may guide tayo sa ano sa galawan niya. Nasa 8. Sakto pala no, 8 pesos yung pinaka-next na resistance level niya. Kasi bago na to eh. Okay, maganda yung ano, yung galawan talaga yan. Pero may volume eh. So, mali mo ilang araw to bago siya magkaroon ng pullback. Ayan, parang overdue na sa pullback eh pag titignan ko yung ano niya eh, yung movement ng RSI level natin. Okay? So bullish yung RSI and then bullish din yung ating pinaka-MACD formations sa kanya. Okay, congrats doon sa mga merong shell at hindi nagbenta kasi nag-pullback siya and then saka umarangkada yung pinaka-price action. Next, yung iba na hinahanap natin, sabi natin kasi reversal ng mga stocks. So, ayan, nagre-reverse na rin si Apollo natin. Laki na rin ng volume niya. Oh. May mga nagbo-bottom fishing kay, ano, kay Apollo kasi meron siyang traded volume na 4 million. Pero hindi siya masyadong mataas no, sa volume. Anyway, kung mali mo, kasi pinipitik yung mga stocks natin. So, pinaka resistance natin, pinakamalapit sa kanya is around, ang dami zero 0.0066. So, dito ko na lang siya tinitignan. Ayan, dito sa ano natin. Last time kasi dito na siya eh. So, dito ko na lang ilalagay sa 0.0067. Ayan. Tapos na yung downtrend niya, nagre-reverse na siya. So, okay, hopefully mabot tayo dito sa 0.0067 bago siya magkaroon ng pullback. Ayan. So, retest dito sa RSI 50 and okay din yung setup ng MACD formation natin. So, pinaka-best case, balik tayo dito sa ano, 0.0074. Okay?
So nag-close siya 0.0061 up ng 5.17%, and then meron siyang 114K net foreign buy. Okay? Sa mining naman, Felix Mining. So konti lang ginalaw ni na saglit, sina APX, konti lang, no? Konti lang. Sina LC, nakita ko na gumalaw, konti lang. OGP, konti lang din yung galaw niya. Okay, so ito yung medyo maganda yung galaw sa mining stocks. Ayan, humabol siya. So nagbe-breakout na rin yung niya, pinaka-price action. Mali yung line. Okay, tapos babalikan niya yung mga naiwan dito sa 11 pesos. So maganda pala itong mga ganito, no? Malakas yung pitik, malakas yung drop, pero after nun, bibisita ulit siya dito sa mga previous na pinagdaanan niya. Laki din, no? 40% yung recovery ni Felix Mining. Ayan. So, nagmukha na tuloy siyang uptrend na ulit. Ayan. Kasi kaya lang ang laki ng niya ng trading range. Okay, so bullseye, yung RSI natin nandito sa above 50 and nagre-recover yung MACD formation natin. So 10.6, ganda to, ito nag-breakout ulit. Yung closing price, 4.13% and meron siyang 33.81 million net foreign buy. Next, sa mga oil, usapang oil tayo next week. So breakout din. Ayan. So on the way na siya para mag-retest. Lapit na. So baka dito na rin siya sa 2.85. Okay, so lagay ko na lang muna dyan kasi overbought na rin yung stocks. Hopefully hindi mabilis yung yung pullback ni PSE para hindi madamay yung mga sumipa na stocks natin. Okay. 2.5 to 2.7 yung pinaka-range natin. So, ganda ng niya, no? Pares na pares sila ni Shell. Nag-up ng ilang araw tapos binabagsak din niya. And then, malakas yung mga breakout points niya. Okay, so may volume din siya, oh. Buhay si Petron. So, nag-close 2.68, up siya na 3.47%, minus 53K, and very bullish din yung mga RSI at saka MACD indicators natin. Okay? So dito naman tayo sa mga bumagsak na stocks. Sina Bloomberry. So based sa galawan niya, kinain niya yung So naging trap yung Okay na. Huwag sana magkaroon ng shake out dito sa 2.5. Ayan. So nag-double bottom siya. Alay ng pagka-double bottom niya. So tingnan natin, bakit pa rin ba yung earnings niya? Medyo may negative nga, no? Lugi si ibig sabihin magaling yung mga sugar roll natin, no? So nalugi si si Bloomberry natin. Okay, so based dito sa galaw o yung settlement niya, yung cost ng malakas na drop. So bearish, nag-bearish tuloy yung RSI niya. Okay, so ganyan na lang muna. Nagre-resist tayo sa MA20. So MA20 pinaka-resistance natin. So 2.6 closing price, negative 5.11% and 14.82 million net foreign sell. And then lastly, yung paborito na trending stock, si Plus, medyo mahina din. So nagbe-breakdown nga yung price action niya. No? Mukhang bibisita muna tayo dito sa 13.69. Medyo bearish yung sentiment. Hindi makalampas yung yung RSI natin, no? Nandito lang sa bandang ilalim. Okay, mukhang hindi pa aantayin pa siguro ni Plus yung yung labasan ng mga fourth quarter earnings bago siguro natin makitang bumuelta ulit to. Ayan, medyo bearish. Bearish talaga. Hirap na hirap siyang gumalaw. Sa umaga, verde, pero pagdating sa hapon, namumula si Plus. Okay? So, nag-close siya 16.3 minus 2.16% and ayun, meron naman kahit pa paano 81 million net foreign buy. Okay, so yun na lang muna yung ating review. Pasensya na, puro late. Araw-araw late yung upload natin. So bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel or kung gusto mo join ka sa group natin. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa kung gusto ng guide. Sali na lang po kayo dito sa group. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.